Aabot sa 8,000 sundalo mula sa Pilipinas at iba't ibang kaalyadong bansa ang lalahok sa taunang Salaknib exercise ngayong 2026. Kabilang sa mga kalahok ang humigit kumulang 4,500 mula sa Philippine Army, 3,000 mula sa United States Army Pacific, 800 mula sa Japan Ground Self-Defense Force, 100 mula sa Australian Army at 46 mula sa New Zealand Army. Ayon kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, mas pinalalawak pa ngayong taon ang saklaw ng pagsasanay. Unang pagkakataon na sasali sa nasabing military exercise ang Japan at New Zealand, habang dati nang nakibahagi ang Australia sa nakaraang edisyon noong 2025. Isasagawa ang mga pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang mga lugar sa Pangasinan, La Union at Port Magsaysay sa Nueva Ecija. The focus of the exercise Salaknib would be maritime and territorial defense, humanitarian assistance, disaster response, amphibious and combined arms operations. So lahat ng activity nito, all involved international armies will be included in the activity. Tututok ang pagsasanay sa maritime at territorial defense, humanitarian assistance at disaster response, pati na rin sa amphibious at combined arms operations. Lahat ng participating countries ay inaasahang makikibahagi sa parehong combat at field training activities. Inaasahang ding magsasagawa ng live fire exercises. As to the live fire exercises, definitely there will be a live fire exercise, but we do not know yet what capabilities will be involved. It will depend on the scenario that will be finalized during the conduct of the exercise. Ang Salaknib Phase 1 ay tatagal ng 2 linggo bago ang pagsisimula ng balikatan exercise, habang ang Phase 2 naman ay inaasahang magaganap pagkatapos ng balikatan. Sa kabila ng ilang adjustments sa administrative expenses, tiniyak ng Philippine Army na tuloy-tuloy ang lahat ng nakaplanong aktibidad. Layunin ng Salaknib na palakasin ang interoperability at kahandaan ng mga sundalo sa harap ng iba't ibang banta at sakuna. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.